Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Takpakan na to! Tigil na lang, sinumbakay sa katarungan. Okay. Actually, doon na niya siya ay duha ka stands. Mao may ilang sabot. Ang first stand kaganiha, ang affirmative si Jared. Nahuman. Tapos, ang first stand. Now, the second round, Brother Jando will be the affirmative. Anong tema? Ang iglesia namin naman. Papatunayan niya na ang Iglesyang Roman Catholic Church ay the True true Church, church. founded by Christ. Then, gigibain ni, Jared. So, Bajando, it's your turn. Timer starts now. Nagtaka ako, sabi niya, hindi niya natindigan ang kanyang iglesia. Eto pa. Hindi ko iglesia kanina topic eh. Eto, tindigan ko ngayon. Oh, yan ha. Sige. Ito tayo ngayon. Sa Biblia, mga kasama, Aljan, cellphone sabi. Sa Biblia, yung sinasabing iglesia ng Diyos, patutunayan ko dito, ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia, ay ang pinangalan ng Katoliko. Ayan. Okay. So, dito tayo ngayon sa unang talata na ibibigay ko. Doon muna tayo sa Mateo 16:18. Kung saan sinabi ni Kristo, kago disoy holy otisoy Petros kay ipitaw ti Petra oy kadamiso mountain iglesia. Sabi niya, it igo di ko tibik ya tuwis Petros. Et sa peram Petra meribik kabo iglesiam yam. Et forte inferenon verbalebont adversus yam. Hindi yun kami hami wave, ha? Eto ngayon. Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Akin mo lang basahin yan dito sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi ganito Mateo 16:18. Yan. Okay? Ang sabi dito at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa 15, ganito yung nangyari. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sabi niya for you. Who me? Sino ako? Sagot naman ng iba. Eto, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya sinasabi ko sa iyo, sinong sasalita? Si Kristo. Ang kaalaman mong yan ay hindi mo nakuha sa ibang tao, kundi sa aking Ama na nasa langit.
Kaya sinasabi ko sa iyo. Sino nagsabi nun? Si Kristo ang nagsabi nun. Pero yung kanyang iglesia kasi, dumaan na matinding persecution. Kaya ang sabi niya sa Mateo 21:43, ang kaharian ng Diyos ay kukunin mula sa inyo. Sinong inyo? Jerusalem. At ililipat sa mga bansang nagkakabunga. Ililipat daw sa bansang nagkakabunga. Ano naman ito ngayon? Ngayon, nailipat nga ang iglesia. Kung saan-saan nga napunta eh. Kaya nga sa Gawa 9:31, ang sabi doon sa Girego, Hemenon Ecclesia Catoles, tes Judayas, kay Galalias, kay Samarias, eken eremen, oikodomini. Ha? Ang iglesia throughout all. The church throughout all. Ano sa Grego 'yon? Hemenon Ecclesia Catoles. Oh. Kaya naman doon, Hemenon Ecclesia Kataholos. Iglesia Katolika pala yun. Ngayon, nakarating sa Antioquia ang iglesia. At ang sabi sa Antioquia ganito, sa Antioquia, nagkaroon sila ng mga bishop doon. First bishop of Antioch is the Apostle Peter. Saan nababasa? Sa referensya. Kasi ang ating tema is Biblia at referensya. Kaya kung ano ang mababasa sa Biblia ko babasahin. Kung ano ang mababasa sa referensya ko babasahin. Hindi yung mababasa sa referensya sa Biblia mo babasahin. Mali. Kaya nga Biblia at referensya eh. Kasi ang mababasa sa referensya yun. Ang sa Biblia naman yun. Pero connected lang yun. Bakit? Sabi sa Gawa 20:28, may obispo ang iglesia ng Diyos. Tama. Kaya sa Antioquia, may obispo sila doon. At ang unang obispo sa Antioquia, si Apostle Peter. The second, si Evodius. And the third, si Bishop Ignatius. Ito namang Bishop Ignatius of Antioch, ang nagbigay ng liham sa mga Kristiyano sa Smyrna, kung saan sinabi niya, wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. So where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. At simula noon, ang Iglesia ng Diyos ay pinangalan ng Iglesia Katolika. Straight to the point. At yan ay binasa naman ni Ramil Parba sa kanilang debate ni Father Darwin doon sa Loon, Bohol, kung saan binasa ni Ramil Parba. Ito. The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Yung mga tao nagsigawan, nangibabaw ang boses ni Brother Alan Javier nun. Ganon. Bakit? Anong binasa ni Ramil Parba? The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Yan. Straight to the point. Ngayon, pagdating sa Antioquia, nakarating din siya sa Roma. Tingnan nyo, pagdating sa Roma, asa ng ating exact location? Yung mismong Vatican. Dahil doon nakahimlay ang bangkay ni Apostol Pedro. At take note, sa isang iglesia kapag namatay ang mga ngaral, ililibing yan ng kanilang membro. Katunayan, nung namatay si Ellen G. White, nilibing siya ng mga SDA. Nung namatay si Joseph Smith, nilibing siya ng mga Mormons. Nung namatay si Eli Soriano, nilibing siya ng, alangan na mag-ibang relihiyon, nilibing siya ng kanilang iglesia. Kaya, nung namatay ang mga apostol, maglilibing sa kanila, natural yung kanilang mga nagmamahal na membro. Ngayon, i-search ninyo, saan nakahimlay ang mga bangkay ng mga apostol, maliban kay Apostol Judas Iscariote.
Lahat ng apostol nakalibing sa loob ng bahang Katoliko. Walang ni isang apostol ang nakalibing sa iglesia ng iba, lalo inaaniban niya. Sa iglesia Katolika lang nakalibing yun. At noong taong 328 o 82, merong po kay St. Jerome na i-translate ang Bible. At ang Catholic Church ang nakapag-compile ng Biblia. Nasaan ang iglesia nila nung panahong ginawang isang libro ang Biblia? Wala pa sila doon. Bakit? Tayo ang true church founded by Jesus Christ. Ito ang mga ebidensyang hawak natin. Ha? Ito. Kasi, mahilig akong mag-research nung ako'y Sabadista pa. Tandaan niyo ako ay dating evangelist ng Seventh-day Adventist. At ngayon nasa Katoliko na ako. Bakit? Hindi ko maiwasan ang katotohanan ng ibinalalabas ng ating mga referensya. Kunwari, the Philippines, a unique nation. Zaide, with Dr. Gregorio Zaide. Page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus. Gregorio Zaide yun. Next, isa pang mga ebidensya pang hawak natin. Sa mga encyclopedia naman, for example, ating kukunin itong sinasabi dito sa isang Young's Literal Translation. Ito mo tayo sa ano muna? The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281. Anong sabi dito? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Sabi ni Eli Soriano, tinanong siya ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Ang sagot ni Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang mga nagtayo ng iglesyang yan kasi hindi pa ako taon yan 2,000 years ago. Nagsimula pala Iglesia Katolika 2,000 years ago. Anong sabi ng referensya? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. This church may be described as the society that Jesus founded. Si Kristo ang founder. Sabi nga ni Father Darwin doon sa debate ni Ramel Parba, isa lang ang dahilan kung bakit naging tunay ang Iglesia Katolika sapagkat ito ay tatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Wala namang ibang founder yan eh. Ito, Young's Literal Translation. Young's Student Learning Encyclopedia. Ano sabi dito? For the first 1,000 years. May binabasa ako, hindi yung quotation na. Xerox yan mismo sa naturang encyclopedia. For the first 1,000 years, after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Ngayon, meron bang Katoliko sa Biblia? Meron. Sabi nga sa Greek manuscript, sa Gawa 9:31, Hemenon Ecclesia Catholes, tes Judaias ke Galalias ke Samarias eken eremen oikodomini.
So meron nga talagang Iglesia Katolika. At yung Iglesia Katolika na ba yan? Yan ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang sagot, yes. Bakit? Sabi sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, from Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. The day of Pentecost, more specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Pero sabi nila, bakit may Roma sa pangalan? Bakit may Roma? Dahil ayon sa Discourses of the Apostles' Creed, nilagyan ng Roma ang pangalan noong 1870 dahil ang sentro na ng Kristyanismo ay ang Roma. Kaya nilagyan na ng Roma sa 1870 pa nilagyan. Anong nilagay? Pangalan na Roma. Doon ba nagsimula? No. Bakit? 1521, napasok ng Kristyanismo ang Pilipinas. At ang kanilang pangalan ng panahong yon, Iglesia Katolika. In 1870, naging Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero the same pa rin yon. Kaya nga sabi sa The Ministry Magazine ng Seventh-day Adventist, and she, yung church na tatag ni Kristo, and she became the Roman Catholic Church. Thank you, yun lang. Okay. Salamat, Brad Jando. Now, let's go to the interpolation. 10 minutes interpolation. Father Jared, are you ready? Cross-examination, ano ba? Yeah. Tanungan. Tanungan ito. Ngayon, Okay. Timer starts now. ngayon, sabi mo kanina, sa Greek word ng Catholic is kataholos. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes. Ah. Kahit mga ministro ng INC, inaamin din yan na ang Catholic sa Greek, pwede kataholos, pwede Catholis, pwede Katolike, ano pa? Catholicos, pero the same lang ang meaning nun. Church throughout all o universal. Next question. Okay. Ngayon, kung ang Greek ng Catholic ay kataholos, tinatanggap mo ba na yung kataholos ay tunay na iglesia? Yes or no? Yes, tinatanggap ko na yung kataholos na yan, na iglesia ng Diyos, ay ang true church na Iglesia Katolika. Nothing more, nothing less. Okay, nothing more, nothing less, ano? Sige. Ngayon, yung nasa 20-28 ng gawa, tunay na iglesia ba ito? Oo, hindi. Oo o hindi, categorical. Yes, tunay na iglesia yon. Nasa presentation ko yan kanina. Ng iglesia ng Diyos ay pinangalan ng Iglesia Katolika ng 3rd Bishop of the Church of God in Antioch. Next question. Okay. Ngayon, kung ang sabi mo, ang tunay na iglesia, kataholos, tunay na iglesia rin yung nasa 20-28 ng gawa, tanong ko sa iyo sa Greek, ano ang nakalagay sa Acts 28 verse 20? Ecclesian kataholos o Ecclesian toteo? Ang nakalagay doon, Ecclesia Thoteo. Ayun. At yung Ecclesia Thoteo na yon, ang pinangalan ng Iglesia Katolika, move on na. Next question. Okay, ngayon, kung ang iglesia ng Diyos ay ipinangalan ng Iglesia Katolika, may mababasa ka ba sa Biblia na itinuro ni Kristo na ang ipangalan nyo sa iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika? Letra por letra. Meron o wala? Sagot. Meron. Ayun. Meron akong mababasang Catholic Church sa Biblia na si Objection, Christ. moderator. Objection. Pwede pa, nagkundi niya pa. Tino. Oh. Meron akong mababasang Catholic Church sa Biblia na si Kristo pang nagsalita. Mababasa sa Biblia. Yon. Next question. Ang tanong ko sa kanya, moderator, meron bang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo sa mga apostol, ang ipangalan nyo sa iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika? Meron ba o wala? Sagot.
Wala kang mababasa. Yang tanong mo na yan. Pero sa Mateo 18, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At ang iglesia sa lupa, ipinahintulot nila ng iglesia, pangalan ng Iglesia Katolika. Kaya ang Iglesia Katolika, nasa Biblia. Next question. Okay, next question. Ngayon, sabi mo kanina, walang mababasa. Ibig sabihin, tinatanggap mo na nagsasalita ka ng hindi nababasa sa Biblia? Yes or no? Kategory. No. Kasi ang tanong mo kasi letra por letra. Ang sa akin kasi implied. Narito na nga, hawak-hawak ko ang Biblia. Gusto mo basahin ko sa madla? Ito, moderator. Basahin mo na sinabi ni Kristo, aba, ikaw Pedro, ipangalan mo sa Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika. Yun ang tinahanap ko sa'yo, sagutin mo. Jando, membro ka pa naman din ng F4, sabi mo. Okay, moderator's time. Ang tanong niya, ang sabi niya, dapat sasagutin mo. Sige. Sinagot ko na kanina, moderator, na yung hinahanap niyang letra por letra, wala yun. Kaya nga sabi ko sa Matthew 18:18, sabi ni Kristo, anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya nga ipinahintulot ng iglesia sa lupa, na tawaging Iglesia Katolika, ang iglesyang tatag ni Kristo. Kaya nga, mababasa sa Biblia ang Iglesia Katolika na tumutukoy sa tatag ni Kristo. Gusto mo bang basahin ko sa madla o takot ka lang? Basahin mo na sinabi ni Kristo o kay Pedro, ipangalan mo sa iglesia ay objection, moderator. Iglesia Katolika. Yan ang pinababasa ko sa'yo. Ba't ka naman iiwas? Objection, Kala ko moderator. miyembro ka ng F4. Objection, moderator. May objection. Sige. Kanina ko pa sinabi sa kanya Ngayong letra po ang hinahanap niya, wala yun. Kaya nga nagbigay ako ng implied. Implied! Sabi ni Soriano kasi, huwag kayong ganyan kung magbasa ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng mabasa letra por letra babasahin mo. Objection, Okay, moderator. moderator's time. Kaya, Sinagot ka na na hindi mababasa litra por litra. Ayun, salamat. Implied. sige, next question. Kaya moderator, mag-o-object ako. Wala Okay, naman ano ba yung sa objection? tema natin si Eli Soriano. Ba't mo isasali yun? At Moderator's unang-una, time. hindi naman ako kaanib sa iglesia na ang puno ay tao. Okay, next question. Next question na. Next question, ito na. Pambihira ka naman, Ito, next question ko. Sabi mo kanina, lahat ng apostol ay nakalibing sa Catholic Church, maging si Apostol Paul. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, tinatanggap ko yon. Lahat ng mga nanonood ngayon, i-research nyo kung saan ang remains ng mga apostol. Saan sila nakalibing. Lahat ng ibibigay ng sagot sa inyo sa cellphone nyo, galing sa Iglesia Katolika. Ngayon, sabi mo kanina, i-search sa Google. Tanong ko sa'yo, sino ang mas matalino sa inyo ni Isaias? Sa 34:16 ng Isaias, ang sabi ni Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At sabi mo naman, saliksikin ninyo sa Google. Tanong ko sa'yo, sinong mas matalino sa inyo ni Isaias? Ikaw o si Isaias? Categorical, moderator. Objection, moderator. What is your objection? Ginamit niya, ang tawag doon is, fallacy of false dilemma. Ang Isaias 34:16, hindi yan Biblia. Yan ay referring sa book of animals o book of living creatures. Moderator. Moderator's time. Moderator. Moderator's time. Nag-qualify siya yung objection. Sige. Ang So, object... no. Sige. Let me explain. Nag-qualify siya nag-qualify sa kanyang objection. So, your objection is not granted because that is referring to the book of the animals. Okay. Ang tanong ko lang naman sa kanya, categorical Categorical ang tanong ko sa kanya, moderator. Sino ang mas matalino sa kanila ni Isaias? Ikaw o si Isaias? Mamili Moderator's ka lang time. doon. Moderator's Jando, time. huwag kang maipit. It is already commented by the moderator that the book of Isaiah that you quoted is not referring to the Bible.
that is referring to the book of the animal. So you are quoting the book of Isaiah, which is not related to the theme. Next question. Sige. Ngayon, sabi mo kanina, pati si Apostol Paul, nakalibing sa Iglesia Katolika. Tanong ko sa'yo, meron ka bang DNA test? O DNA example moderator's na time, nagpapatunay moderator's time. na yung nakalibing sa Roma at sa Vatikano ay si Moderator's time, Apostol moderator's Pablo. time. Meron o wala? Mother's time. The question is not necessary. So change your question. Moderator. Change your question, please. Change your question. Okay. Ngayon, sabi mo kanina sa 16:18 ng Mateo, si Kristo ang nagsasalita. Tinatanggap mo ba ito? Yes. Sabi- Sabi niya kasi, swerte ka, Simon. Kasi yung kaalaman na natanggap mo ay hindi galing sa ibang tao, kundi galing sa aking ama na nasa langit. Kaya't sinasabi ko sa iyo. Ayun, si Kristo nagsalita nun, hindi naman yung ama. Okay. Ngayon, sabi sa 12:49 ng Juan, lahat ng aking sasalitain. Ano yung ibig sabihin ng sasalitain? Future progressive o past tense? The question is not related to the issue. Change your question. Moderator, nakakapansin na ako dito. Huwag mo bibitangan ng moderator. Hindi. Hindi. Next question, next question. Sige, next question. Okay. Okay, ngayon. Sige, ito moderator. Sunod kong tanong. Sabi mo kanina, tayo ang true church na founded by Jesus Christ. Tama? Tanong Yes. ko sa'yo, yung pinamumunuan na naman ni Kristo sa 1:18 ng Kolosas, Iglesia ng Diyos o Iglesia sa Diyos o Iglesia Katolika Apostolika Romana? Objection, moderator. Objection na Objection? naman? Fallacy of false dilemma yon. Kasi kaganina sa aking presentation kanina, moderator, aking sinabi ng Iglesia ng Diyos ay pinangalan ng Iglesia Katolika. Wala akong sinabi na iba ang Iglesia ng Diyos at iba ang Iglesia Katolika. Kaya fallacy of false dilemma yon. Okay, ngayon, sunod. Time na ba? Sige. Time is up. Salamat sa interpolation. And then negative. Brother Jaren, for your 15 minutes negative presentation. Ngayon, mga kapatid, nakita natin pinagsasasabi ni John Doe. Naku, dilema tayo niyan. Unang-una, sabi niya, yung bangkay daw ni Pedro, nakalibing daw sa Vatican. Wala naman ako pakialam dun eh. Dahil ang katangian o ang ikaliligtas natin, yung turo, hindi yung nakalibing. Gagawin mo pa akong suporterero, pambihira ka naman. Isahin natin ulit sa 7:17 ng 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niyang turo. At wala anumang turo si Kristo. O pag namatayan, sa amin mo ilibing. Wala naman turo si Kristo nung pambihira ka naman, dinadamay mo dito. Dinadagdagan yung nasa Biblia eh. Samantala nga sabi dun sa 4:6 ng unang Korinto, kailangan matuto, wag higit sa mga bagay na nasusulat. Samantalang si John Doe, higit ng higit sa mga bagay na nasusulat. Eh kung ano-ano pinagsasasabi eh. Ang dami eh. O ngayon, kataholos. Tinanong ko siya dun sa 20:28 ng gawa, kataholos ba o Ecclesian Toteo? Ecclesian Toteo. Ngayon, ang tunay daw, kataholos. Ano ba talaga dyan do? Ang tanong ko sa'yo, oo, hindi, humihigit ka. Kaya ba talagang kalaban ni Kristo itong taong ito? Bakit? Basahin natin ang 5:37 ng Mateo. Datapot ang magiging pananalita ninyo'y oo, hindi, si Jando, higit, sumasayaw pa. Ano ba naman nakakita niya? Di ba tayo sumasayaw? Ginawa mo naman dance floor ito. Moderator, ano ba yan? Pambihira, sumasayaw na. Ngayon, ano ba yung nasa 20:28? Ngayon, sinabi niya, ano mang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulutan sa langit. Ang kausap doon, Iglesia ng Diyos, hoy, hindi Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. At kung sasabihin mo, ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, umiral na noon, tamang-tama lang yung sinasabi ni Apostol Juan, na ano, basahin natin ang unang 1:2:18. Mumuntikong mga anak, itong huling oras, gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. At kahit ngayon na, sabi ng mga apostol, sabi,
Buhay pa mga apostol, iral na kami noon, existed na kami noon. Aba, patunay lang yun na antikristo kayo dahil yun ang sinasabi ni Apostol Juan. Ngayon, kanino niya narinig yun? Kay Kristo. Dahil lahat ng sinusulat ng mga apostol, galing kay Kristo yun. Galing sa Panginoon yun. Hindi galing kay Jando. 14:37 ulit ng unang Korinto. Alalahanin ninyong mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya walang natindigan si Jando dun sa pinagsasasabi niya eh. Kaya Iglesia Encyclopedia ang dapat tawag dito, hindi Dahil una-una, wala namang mabasa. At holos, ang ibig sabihin nun, sa kabuuan. Ano ka, Jando? Tanong, aling kabuuan yung sinasabi dun sa gawa? Gawa. Kabuuan ng iglesyang nasa Corinto, sa Sumaira, holos. 1:1 hanggang 2. Andito ha. Ito, basahin natin. Lang. Iba naman yung nilagay mo. Basahin mo. Sakit lang mga kapatid. Iba yung nilagay eh. Ito pala, The Secret of Rosary sa page 18. Ang nakalagay... Objection, moderator. Nag-object, moderator. What is your objection? Ang topic natin is church, hindi rosary. Moderator, part yun ng doktrina ng church nila. Therefore, kasama yon dun sa church nila. Nakapaloob yun. Ano ka ba naman dyan to? A moderator's time. Moderator's time. Nagbibigay lang siya ng example kung ano ang true church. So, Ako na ang church ngayon. ano yung ginamit niyang referensya. So, your objection is not granted. Proceed to the reference to prove your negative side. Ano ka ngayon dyan to? Basahin natin The Secret of Rosary, page 18. Nakalagay, but it was only in the year 1214 that the Holy Mother Church received the Rosary. Matagal nang wala si Kristo nito. Ngayon sasabihin niya, ang sabi ni Kristo, ano maipahintulot niyo sa lupa, pahintulot sa langit. Di naman kayo kausap nun, ano? Ba't mo naman sasabi, ilalagay mo sarili mo doon? Ang kausap doon, yung mga alagad. Alagad ka ba? Paano kung magiging alagad eh? Alagad, miyembro ka ng EPOR eh, sabi mo eh. O ngayon, ito ba ang paniniwalaan nating doktrina, mga kapatid? Hindi mabasa sa Biblia, ngayon babasahin niya sa Latin. Hindi naman ang Biblia originated, translated in Latin. Basahin mo yan sa Greek and Hebrew at Aramaic. Maniniwala na ako sa'yo. Wala siyang mababasa nun. Dahil etong si Jando, nung pagpasok ko sa punto por punto, minumute ako. Nang mute siya ng mute. Babasahin niya daw, babasahin niya daw sa Moderator's Biblia. time. Huwag niyang isali yan. Sige. Iba yan. Okay, sige. Ngayon, babasahin niya sa Latin. Ang mababasa mo doon, rosarium. Hindi naman rosario. Kaya, mali pa rin yung translation na yon. Dahil ang supportive translation ng Biblia ay Greek, Aramaic, at Hebrew. Ngayon, pag may nabasa ka sa Greek, may nabasa ka sa Hebrew, na sinabi ni Kristo, ikaw Pedro, mga apostol, mag-rosaryo kayo. Talo na ako. Pero pag wala kang nabasa, talo ka na, tapos ng diskusyon, uuwi na kami. Moderator, ayan lang ang tindig ko. Salamat. Okay. Salamat, Brother Reed. So, for the interpolation, 10 minutes interpolation. Timer starts now. Sangayon ka ba na ang tema ko ngayon titindigan ko sa Biblia at referensya? Yes or no? Yes, dahil yan ang usapan natin. Hindi naman ayon sa EPOR gaya ng ginawa mo kanina. Next question. Babasahin ko sa John chapter 10 verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Ayon sa binasa ko, Catholic Church o hindi Catholic Church?
Mali ang translation. Objection, Kaya moderator. Catholic Church. Objection, Basahin moderator. mo sa Greek, maniniwala Objection, na ako. What moderator. is your objection? Hindi ko tanong kung tamang salin ba ito o mali. Ang tanong ko sa kanya, ang nabasa ko ba sa Biblia Catholic Church o hindi Catholic Church? No, moderator's time. The objection is granted. So, you have to answer the question. Sige. Nabasa mo Catholic Church dahil salin nyo yan eh. Basahin natin sa ibang salin kung Catholic Church. Itong bang si Richard Baxter ba ay Katoliko o Puritan missionary? Aba, hindi Katoliko yan. Hindi Katoliko. Hindi. So inaamin mo ang salin na ito hindi salin ng Katoliko. Hindi. Ngayon. Ayon dito. Ito, moderator, May objection ko, qualification moderator. pa. Yeah, may qualification. Ito, objection ko. Basahin natin sa objection. Sumasayaw, moderator. Talagang miyembro ng EPOR ito. Huwag kang sasayaw. Huwag kang sasayaw. Okay. Naapektuhan ka. Hindi. Kasi wala sa tema natin yung pagsayaw. Okay. Nakalagay. Ayan, nakalagay Bible, hindi dancing. Wala ka na naman sa tema. Okay, moderators, continue Aba, your question. Tinatanggap mo ba na ang nabasa ko sa John chapter 10 verse 16 ay Catholic Church o tutol ka na yan ang nabasa ko? tutol ako dyan. Bakit? Basahin natin sa ibang salin. Ayan ang request ko, moderator. Ayan. At huwag kang sasayaw. Next question. question. Tutol ka na nabasa ko sa John 10:16 dito ang Catholic Church. Kung hindi Catholic Church ang nabasa ko sa John 10:16 sa translation na ito, ano? Babasahin natin. Objection, moderator. What Huwag is your siyang objection? kumuha ng ibang salin kasi nandito yung tanong ko eh. Ha? Sige, ano tanong mo? Oh, makinig ka mabuti Oh, ha. tanong mo. Ito, ulitin ko. Ayon dito sa salin na binasa ko, Catholic Church bang narinig mo o tutol ka na Catholic Church ang nabasa ko sa salin na ito? Tutol ako dyan. Basahin natin sa ibang salin. Yan ang sagot ko. Wala bang bago? Next question. Kung hindi Catholic Church ang mababasa sa salin na ito ng Biblia, ano? O, babasahin ko. Ano? Babasahin ko. Dito. Dito. Eh, ba't ito tatanong ko sa'yo? Eh, pambihira ka naman. Ito gamit ko. Objection, moderator! Objection! Moderator. Objection. Ang usapan natin, ayon sa Biblia at referensya, hindi ayon sa Biblia ni Jando. Pambihira ka naman. Objection, moderator. What is your objection? Ang tanong ko dito, huwag siyang tumalon sa iba. Eh, ito tanong ko eh. Ito, moderator. Babasa rin ako dito. Hindi, Babasahin ito ang natin. tanong ko. Sagutin mo na Sige, sagutin bago ko. ka bumasa. Hindi ako approve dyan dahil maling salin. Hindi, yan. ano Maling salin nakalagay? yan. Walang nakalagay. Objection! Oh, sige. Moderator's time. Sagutin mo muna. Pagkatapos, magko-qualify ka. Pwede ka magbasa sa inyong qualification. Sumasayaw na naman, moderator. Sige, sagutin mo ang tanong niya. Sige, ano tanong? Ulitin ko ang tanong. Kung hindi Catholic Church ang nabasa ko rito, ano? Ano? O, babasahin natin dito. Dito ba? Dito? Ayoko dyan, gusto ko dito eh. Ipit ka? Sagutin mo na. Ito, Sagutin mo. malamang Catholic Church sa salin na yan. Oh. Ayan ang sagot ko. Okay. Sa salin na yan. Okay. Qualify. Next question. Okay, next question. Dahil inaamin mo na Catholic Church ang nabasa ko rito, Biblia ba ito o comics? Biblia yan, kaso hindi supportive. Ito, moderator, sasagot ako. Okay, Sasagot please ako, behave, moderator. please behave sa. Hilom sa ta. Sige. At sasagot ako. Kung dyan sa salin na yan, konsideradong Biblia pero mali ang salin yan. Bakit? Dahil kung babasahin natin sa ibang salin and also in King James Version ang nakalagay, wala namang Catholic Church dyan. O ngayon, babasahin natin sa Tagalog kung anong nakalagay, kung meron bang Iglesia Katolika Apostolika Roma. Babasa ko. At meron akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito.
At sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Tanong, anong kawan yon? Sabi sa 20:28 ng gawa, Iglesia sa Diyos o Ecclesian Toteo. Wala kang nabasa. Next question. Next question. Holy Bible, 1611 King James Version. Tamang salin ba ito o mali? Ano ba yan? Patingin nga. 16 edition. Moderator. Moderator. Malamang, doktor-doktora na naman naman. Nagtatanong. Ano tanong yan? Nagtatanong. Moderator, sumasayaw. Moderator. Hindi. Moderator's time. Moderator's time. Tanong niya, tama bang salin ito? So, dapat yung sagutin mo na din qualify. Sige. Ano ulit ang tanong niya? Ulitin mo ang tanong mo. Etong 1611 King James Version. Tamang salin ba ito o mali? Ito kailangan muna nating pag-aralan yan. Objection, Kailangan muna nating moderator! pag-aralan yan. Objection, Naman ang mangyayari moderator! dyan. What is your objection? Ang tanong ko kategorikal. Sumasagot ako Naiipit categorically. na kasi, kaya hindi sumasagot. Okay, moderator's time. Sagot ka muna. Sasagot ako. Pagkatapos, qualify. Sige, ano ulit tanong niya? Tamang salin ba ito o maling salin? Hindi ko pa naman napapag-aralan yan. Di pag-aralan natin. Sagutin mo! Hindi ko pa nga napag-aaralan. Wag mo Categorical sa akin yun. itatanong. Moderator, objection. Moderator's Objection, time. moderator. Wag mo sa akin itatanong yung hindi ko pinag-aralan. Sang-ayon ka ba na ang binasa mo kanina, King James Version, yes or no? Sang-ayon ako dahil yun ang binasa ko, pero hindi yan. Mag-stick ka dun sa binasa ko. O, tinan mo, moderator. Sayaw ng sayaw, moderator. Debate ito. Next Hindi question. sayawan. Next question. Sang-ayon ka bang King James Version? Ito, yes or no? Sang-ayon ako, pero iba yan sa King James Version na binasa ko. Ah. Ngayon, dun ka mag-stick sa binasa ko. Hindi dyan sa kung Ano yung anong binasa dala mo kanina? O, basahin natin. Ano yan? King James Version. Ayan, nakalagay. And other sheep I have which are not of this fold. So, what is the fold? Anong klaseng kawan? Yung tinutukoy sa 10:16 ng 1. Yung kawan na yun sa 20:28 ng gawa, Iglesia ng Diyos yun dyan. Moderator's Hindi mo time, alam. Brad Jando. Babasahin niya. Bago Ikaw ka magbasa, mag-comments. moderator. Sige ka magbasa. Lagi basa mo rin yung John chapter 10 verse 16. Ako magbasa. Kaya pakiilaw lang na saglit. Anong ano yan? Wait lang, babasahin ko rin sa salin ko. 16, 11. Ito, ano ko pa yung salin ko. Verse ha? 10. 10 verse 16. Ito yata tong 16 dito eh. Ito pala. Dito na. Another sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Tanong, tamang salin ba o mali? Tama. Oh! Ayon yan, ito dahil sang-ayon yan, dito sa salin rin na katulad ng sa kanya. Dahil walang Catholic Church na nakalagay dyan. Sang-ayon ka ba na mababasa ko sa King James Version? Version. 1 John chapter 4. Babasahin ko Ang Catholic faith dito sa 1611. Yes or no? First John, ano babasahin ko rin dito dyan to. First Basahin mo John, sige. Chapter 4 dito sa 1611. Kung mababasa dito ang Catholic faith, tatanggapin mo o hindi? Ito, ito dito, lagay mo rin dito dyan. Moderator's time, moderator's time. Sige, Babasahin mo na. Dito. Kanay. Chapter 4 verse. Ito. Kanay. Unang linya. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by, but to try them by the rules of the Catholic faith. Moderator,
Basahin rin natin sa ano ko, sa salin ko rin. So nabasa ko na, ano ang tanong? Tanong, sang-ayon ka ba na mababasa ko sa 1611 King James Version ang Catholic faith? Yes or no? No. Bakit? Basahin rin natin dito at sasang-ayon ako. At ngayon rin mismo, Objection! aanib na ako sa Let them inyo. finish, magka-qualify pa. Qualify your no. Moderator, ang tanong ko, moderator. Hindi, sinagot na niya, no. Ah, Qualify sige, your no. no. Sige. Ngayon, Qualify your no. babasahin. Pares tayo ng salin. Lagay na. Dito. Sige, First John 4. Ako ang babasa. Ito ha. Kayo confirm, moderator. Itong akin, Hindi. Huwag kang- pambira ka naman, oh. Oo. O, sige. Pag-confirm ka. Nag-object pa. Sige. Oo. O, sige. Pag-confirm ka, moderator, kung doktor ba ito? Parehas kami ng edition, Brad. O, parehan kami. Ito, ha. Hindi. Basahin natin. Moderator. 1611. Moderator, doktor ba ito, moderator? 1611 of King James Version. Lagyan ng papel Moderator's time. Si magtatanong ako. Ito ba 1611 at ito ba 1611? Ito, moderator. 1611. Ayan, 1611. 1611. Wala namang nakalagay na Catholic dyan. Dinoktor mo yan. Nako. Ano ka na? So, parehong 1611. Pareha 1611. So, next question kay parehong 1611. Para kang Sige, si sige. Wendell, ah. Next question. Nasaan ang dokumento mo na doktor yan? Ito. Ang dokumento ko na doktor yan, eto mismo, yung hawak mo. Ayun no. Dahil ito Objection, original moderator. na hawak ko. Objection, Mga moderator. kababayan. Basahin nyo, mga kababayan. Objection. Basahin nyo, mga kababayan. Walang nakalagay na Catholic. Time is up. Time is up. Ang tanong ko, moderator, nasaan ang referensya niya? Okay, tapos na. Time na. Nasaan ang referensya niya na ang 1611 King James Version ay dinoktor? Hindi, eto, moderator, sasagot ako ha. Sige, Yang bigyan hawak natin. mo yung dinoktor. Yang hawak mo Hindi. mismo. Dahil itong original 1611, wala Objection. namang nakalagay na Catholic Church. Objection, Ano objection. Objection. Moderator, Iniiba mo. objection ako. Sige, mag-object. Nag-conclude siya na dinoktor. So, para tanggapin ng lahat ng mga nanonood na dinoktor nga ang 1611 King James Version, maglabas ka ng referensya na dinoktor nga ang 1611 King James Sige. Version. Pag naipakita ko ba, talo ka na tapos ng diskusyon. Sige. Pag hindi mo na ipakita, talo ka. O, talo na ako. Sige, moderator. Sige, Pirmahan, moderator. moderator. Pirmahan. Maglabas siya ng referensya ng 1611 King James Version Yung ay hawak mo. dinoktor. Yung hawak mo. Hindi. Yung hawak Yung mo. nga, 1611. Yung hawak mo. Sige, Yung pirmahan hawak mo. tayo para talo ka na. Ito mismong 1611 ito. Sige, moderator. Ito, Pirmahan, moderator. Okay. dahil yung ibang copy nito, wala namang Moderator, nakalagay na pirmahan. Catholic. Pirmahan kami, moderator. Ito, moderator ha. Pirmahan tayo. Sige, Oh, pirmahan tayo. kami. Makikita kasi sinungalingan mo Oh, ngayon. sige. So, ano ang isusulat natin? Yeah. Sabi niya, kung mabasa niya, may pakita siya kung mabasa niya na ang King James Version ay dinoktor, talo na ba ako? Sabi ko naman, sige, kung hindi mo naman mabasa, ikaw naman ang talo. Sige, pirmahan. Ito na King James Version. Hindi, dokumento. Ito, moderator. Hindi, dokumento. Dokumento. Hindi, dokumento. Moderator, wait lang. Referensya mo. Ayaw makapagsalita yung moderator. Etong hawak niya, ito yung dinoktor. Yun nga. Pero yung original neto, O, ilabas mo nandito na. mismo. Ito, basahin natin ha. 1611 of King James Version. Ang nakalagay. Moderator's time. Sige, moderator. Kalma lang. Ang tanong niya ay yung ibang referensya. Sabi niya kasi, siya ang nag-conclude na dinoktor daw ang 1611 King James Version. Ang daming nanonood, moderator. Gusto ko maglabas siya ng dokumento o reference na nagsasabing dinoktor ang 1611 King James Version. Ito, moderator. Ang sabi niya, moderator, kung may mabasa ako. Ang liwanag mo doon? Diba? Sabi niya, kung may mabasa ako. Babasahin mo ha. Babasahin ko. Kung may mabasa ako na ang 1611 King James Version ay dinoktor, talo ka na ba? Sabi niya.
Tinanggap ko, moderator. moderator. Okay, moderator's time. Oh, wait Sige, lang. Wait lang, moderator. Time. Sa salita Wait muna lang. ako, Ah, moderator. wait lang. Meron kang Ito objection. salita ko. Hindi pa ako tapos. Saglit lang. Hindi pa ako Papaliw. tapos. Nililigaw mo mga tao eh. Ano, Ngayon, ano? pero ako muna nito. Itong 1611. Ay, no, magka-counter objection ka. Opo, moderator. Sige, Sige, ano yung ito. counter objection? Itong 1611 na King James Version, itong mismong hawak niya na merong Jando Alabado, ito yung sinasabi kong dinoktor. Bakit? Dahil yung original na 1611 ng King James Version in chapter 4, verse 1, walang Moderator's time, nakalagay na moderator's time. Catholic. Moderator's time. Ipit ka na. Moderator's Hindi mo time. matitindigan yan. Moderator's time muna. Moderator's time. Ang tanong ni Jando, hanap ka ng ibang referensya, hindi ito. Ito na nga mismo yung referensya ko, yung mismong aktual. Okay. Hindi Jando. itong referensya, Kabahan ibang ka. referensya na nagsasabi na ito ay dinoktor. Yun ang ibig sabihin sa kanyang tanong. Ito, moderator. Sige, sagot. Ito yung referensya na aktual na nagsasabing, sige. wait lang, pagsalitain mo ko. Huwag kang matakot. Huwag Sige, kang matakot. continue. O, sige. Read. Itong may nakalagay na Jando Alabado na 1611, mismo itong hawak, sakit lang kapatid, Sige, mismo continue. itong hawak niya, yung nagpapatunay na doktor itong hawak niya. Bakit? Dahil yung original copy na nandito, wala kasi ko pambili eh. Ito kasi, ayan, makikita natin dito. Maski Codex Sinaiticus nandito mga kapatid. Ang nakalagay, ipakitutok yung camera. Balik ka Pakitutok yung dito, camera. balik ka dito. Yung nasa 1611, chapter 1, verse 1 ng Book of John, walang nakalagay na Catholic. Samantalang itong may Jando Alabado na nakalagay, may Catholic. Therefore, So, nabasa natin, moderator's time. Sige. Ano ang iyong totoong sagot? eto, doktor ito at ito ang patunay na doktor ito. Alin? Itong original ng 1611. Moderator. Next question. Ipit ka Hindi, dyan, hindi. Jando. Moderator. May objection? Naghamon sa kasi sa ng showdown. Naghahamon pala siya. Overall Okay. ka. Sige, sige. Naghamon siya ng showdown. Sabi niya kasi, tanong ko sa kanya, nasaan ang dokumento mo o referensya mo ng 1611 King James Version ay dinoktor? Kasi nang sabihin niyang doktor yon, conclusion niya yon, moderator. Liwanag, di ba? Conclusion niya yon. So, hinahanapan ko siya ng prueba kasi ang daming nanunood ngayon. Ilabas niya ang prueba niya kasi pag siya may palabas na prueba, claim niya lang yun. Ito, moderator. Ngayon, sabi niya, Wait. sabi niya, moderator, kung may mabasa ako na ang 1611 King James Version ay dinoktor, talo ka na. Tinanggap ko. Bigyan niyo ako Sabi ko naman sa kanya, sige, tatanggapin ko. Pero kung hindi mo nabasa, talo ka. sige. Nag-call naman siya. Okay. So, ilabas niya ang dokumento at babasahin natin na ang King James Version dinoktor. Sige. Bye, moderator's time. Pag mababasa mo, talo siya. Pag hindi mo mababasa, talo ka. Talo siya. Tapos ang Sige. diskusyon, mag-uwian na tayo mga kapatid, Sige. magkape na lang tayo. I would like to clarify. Ito bang dokumento ang nagagamitin mo? Ito ba ay pang-doktor sa kanyang King James Version? Ito, moderator. Pagpaliwanagin niyo ako. Sige. Itong dokumento na to, may info ito na yung mismong author ng 1611, ito mismo. Sige. Ayan ang info. Gusto mo, basahin mo. Sige, Ito. sige. Ayan ang nakalagay, original. Pagkipagibasa mo dito kung may nakalagay ba dyan dinoktor. Wait lang. Huwag mo ko pakialaman, kapatid. Natatakot ka yatang mabungkit. Hindi, moderator magbabasa. Ako ang magbabasa. Moderator magbabasa. Ito. Yung binasa niya, Babasahin ko. Yung King James Version. Ako ang magbabasa. Sige, moderator. Si King James Version 1611. The King James Version KJV, also the King James Bible KJB, and the authorized version is an English translation of the Christian Bible for the Church of England, which was commissioned in Wait lang, naglo-loading. in 1604 and published in 1611 by sponsorship of King James IV and King James IV and the first. The 80 books of the King James Version include 39 books of the Old Testament, an intertestamental section containing 14 books of what
Protestants consider the Apocrypha and the 27 books of the New Testament. Yun lang. Ito. Ngayon, ito yung... Moderator. Sagit lang. Magdeklara ka, Hinayaan moderator. mo kung magpaliwanag. Moderator. Nabasa ba, moderator, o hindi nabasa? Sagit lang, moderator. Ito, patunay ito na yung King James Version 1611 na binabasa ko ay yung totoong 1611. Ngayon, anong nakalagay at patunay na ito moderator. ay dinoktor? Hindi, O, moderator, basahin magdeklara natin ka, doon sa moderator. talata. Huwag ka mataranta dyan do. Huwag ka mataranta. Huwag ka matakot basahin. O, basahin natin sa Binasa binasa na. niya sa 4.1 of Book of John. Anong sabi doon mismo sa 1611? Moderator, May nabasa ba, Catholic moderator, Church ba? na dinoktor ang King James Version na 1611 May o hindi? Catholic ba? Ito, paliwanag ko muna mga kapatid. Yung binasa ko, patunay na ito yung original copy ng 1611 of King James Version. Binasa niya yung info. Binasa niyo, moderator. Moderator's time. Sige. Meron kang binasa. Meron. No? Pero ang tanong niya, dokumento na dinoktor yung King James Version. Yeah. Meron. Ito mismo dahil ito yung pagbasa kanina ng info to clarify na itong hawak ko ay original copy. Ngayon, anong nakalagay sa Moderator. first... Oh, matatakot Moderator. ka. Huwag ka matakot. Babasahin natin. Anong nakalagay sa 4.1 of 1 Hindi, ang tanong niya, dokumento na nagsasabi na ito ay dinoktor. Ito na nga mismo. Tanong. Ito na nga mismo. Moderator, magdeklara ka, moderator. Nabasa mo ba dyan sa pinababasa niya na dinoktor ang 1611 King James Version? Moderator. O hindi? Sino ang tinanong mo? Ikaw. Ako. Magdeklara mo. Kasi ikaw As ang moderator, Oh. hindi nababasa. Oh! Ang nababasa. Talo ka na naman! Let me finish. Let me explain. Hindi nabasa, pero ang nababasa ko ay nagsasabi na kung ano ang King James Version na dito ang sinasabi. So walang sinasabi na ito ay dinoktor dito. Wala. Moderator, pagpaliwanagin niyo muna ako, moderator. Hindi kasi naiintindihan yung punto ko. Kasi yung punto ko, to clarify na ito'y dinoktor, kaya ako binasa yung info para maklarify natin itong hawak kong 1611 ay original. Ngayon, ano yung nakalagay sa original na nagpapatunay na yung hawak ni John Doe Alabado ay doktor? Ayaw niya pabasa. Basahin natin yung binasa niyang talata, moderator, pakiusap. Basahin natin sa 4.1. Nagdeklara ng Huwag moderator. kang matakot. Kanina ka pa natatakot. Sige. Nagdeklara ng moderator. Beloved, To be fair, moderator, basahin natin. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Walang Catholic Ang tanong, moderator, Church. nabasa mo ba sa pinabasa niya na dinoktor ang 1611 King James Version o hindi? Andiyan na mismo. Bakit? Hindi nababasa. Moderator. Mayroon kang verse, pero yung dapat alamin mo kung ano ang gustong yung sige, binasa sige. niya, sinasabi niya. Sige, okay lang. Sinasabi niya na magbigay ka ng dokumento. Okay na, moderator. Tapusin na. Ipapaliwanag ko na lang sa rebuttal. Rebuttal na lang tayo. Ako na. Rebuttal na. Time na. Sige. Time na. So, rebuttal, 5 minutes. Sige. Mga kapatid, ang saya. Ito Ngayon, binasa niya yung 1 John 4.1. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ano kang dokumento nagpapatunay na itong hawak kong 1611 doktor? Unang-una, itong hawak niya lang. Wala sinabing lahat. Dahil madali lang naman doktorin ito. Unang-una, nakalagay yan, John Doe Alabado. Nako, patay tayo niyan. Ngayon, anong nakalagay doon sa 1611 niya? Doon sa chapter 4, ang nakalagay, Catholic. Samantalang dito, kaya pinabasa ko sa moderator yung info nung 1611 na hawak ko to clarify na ito ay yung totoong kopya ng 1611. Ngayon, anong nakalagay dito sa 1611 na original? Ang nakalagay, beloved. Nakalagay, not spirit. Try the spirit whatever they are of God. Because many false prophet, basahin natin, are gone out into the world. Walang nabasang Catholic Church. Ngayon, ang tanong niya, ano kang dokumento nagpapatunay na itong hawak niyang 1611 ay dinoktor? Ito na mismo, yung original na 1611.
Dahil yung nasa original na 1611, walang nakalagay na Catholic Church. Yung sa kanya lang, yung kopya niya lang na meron Jando Alabado. Ano na Jando? Dilema ka, kaya natatakot siyang pabase. Pambihira ka naman, Jando. Booking ka ngayon. Booking ka ngayon, Jando. Sumasayaw-sayaw pa. Ang nakalagay, Bible man. Culmination. Ano naman nakalagay? Dancing. Sayaw ng sayaw dito. Nakakembot-kembot dito. Sasayaw na naman dito. Ngangangahan ako. Ngayon, may napatunayan ba siya na yung 1611 niya totoo? Hindi. Bakit? Dahil yung hawak kong 1611 na pinabasa ko sa moderator ay may full info. To clarify na yung hawak ko ay totoo. At ito mismong dokumento na to nagpapatunay na talo si Jando, dinoktor niya yung hawak niyang 1611. Mga kapatid, ngayon, maniniwala pa ba tayo sa mga propetang ganito? Sa mga mangangaral nagpapakilala, silang totoo. Samantalang pinapalitan yung nasa kasulatan. Kaya maniwala tayo dun sa sinasabi ni Kristo. Na 24:24 ng Mateo, na sapagkat maraming magsisiparitong mga bulaang Kristo at bulaang propeta. Ngayon, anong gagawin ng mga bulaang propeta? Magpapakita ng dakilang tanda't kababalaghan. Sa English, sa King James Version of 24:24 Book of Matthew, itong nakalagay, basahin natin. Nakalagay ay miracles. At isa dun sa miracles, yung exorcism. Kaya hindi tayo magtataka na kapag pagaling itong grupo ni Jando. Tanda lang yon na totoo yung sinasabi ni Kristo sa huling panahon na na merong mga antikristo at mga bulaang propetang magpapakita ng dakilang tanda't kababalaghan at siya ang kinatuparan nun, mga kapatid. At katunayan na bulaan, pinapaltan yung original copy ng 1611 of King James Version. Nako, mga kapatid, ang dami niyang pinakilala sa sarili niya Una, F4. Sumasayaw. Pambihira ka naman, Diba, Tito? Kaya mga kapatid, napatunayan natin, talo si Jando sa diskusyon ito. At napatunayan lang na nabasa natin na itong hawak niya na 1611 ay dinoktor. Bakit? Dahil yung original na 1611, walang nakalagay na Catholic Church. Sorry, Jando, Pasensya na, mga kapatid. Kung nasasaktan kong kalooban ninyo. Bakit? Dahil nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kaya hindi na ako nagtataka Ayaw niyang ipabasa sa akin Nako, Jando. Ewan ko ba? Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Pati sa akin, mga kasal, pati sa mga Katoliko. Maraming salamat, mga kapatid. At napaligaya ko kayo. At napatunayan natin, talo si Jando at ang punto por punto. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat. Salamat. Nakabira po. Okay, Jando, for 5 minutes. Okay, thank you. So, nakita naman nyo, di ba? Nagbibinta ng kasinungalingan kasi hindi nagiba ang paksa. Tanungin kaya natin si Google kaya. No? Try natin tanungin Who is the founder of the Catholic Church? Hindi siya nagsalita. Sabi dito, Jesus Christ founded the Catholic Church. Ang liwanag ni Google, Ngayon, nakabata yun sa mga kasaysayan. Actually, Biblia naman to, hindi naman to comics Jared, I strongly suggest mag-order ka nito sa Amazon.com. Para pag natanggap mo, makikita mo yung Catholic mababasa. At sabihin mo, dinoktor yan. Bakit? Si Paul Alima may kopya nito. Si Wendell Talibong may kopya nito. Alam niyo ba kung saan ko nakuha ito? Isang supporter ng punto por punto ang nagpadala sa akin ito. Siya ang nag-order at tinatakan niya. Ginawa niya ako ng pantatak. Tinatakan niya para isabihin personal property ko ito. Ngayon, siya ang nag-order sa Amazon.com. Pina-order ko ito para malaman kung totoo ba na may Catholic faith. At ngayong meron na sasabihin niya, dinoktor.
Ito yung maganda. Alam nyo, ba't kami nagka-debate nito? Siyang naghamon. Susugurin niya raw ako sa tagbilaran at ilalampaso. Nakapagtataka lang, konting kendeng ko lang, pikon na. No? Sumasayaw lang ako ng mala F4. Sabi naman niya, galit na galit siya. Naapektuhan. Kaya sabi ko sa kanya, sige, kopyahin mo si Eli Soriano at predictable ko lahat ng kilos mo. Lahat ng galawan mo. Kung napapasin nyo simula pa kanina, mala Eli Soriano ang style, hindi ba? Oh. Sabi ko, kopyahin mo para lahat ng kilos mo predictable ko. Ngayon, kinuha niya yung 34:16 ng Isaias. Klaruhin natin yon. Sabi niya, Isaias 34:16, basahin mo sa aklat ng Panginoon. Tapos sabi niya, hindi na mabasahin sa Google. Ano ba naman yun? O sige, ating basahin ngayon yung sinasabi niya na Isaias 34:16 para makita ninyo ha. Mali kasi unawan nila ng mga ano ito eh. Kagabit-gabit na talata, out of context. Ito ha, Isaias chapter 34:16. Wait lang ha, hanapin ko muna dito kasi ang sabi doon, read in the Lord's book of living creature. Read on the Lord's book of living creature. Bakit? Simulan nyo ng basa sa Isaiah 34:14 at ituloy nyo sa 17. Mga hayop ang tinutukoy dyan, natitira sa Edomia. Out of context pag kumuha ng talata. Dalawa ng beses. Unang talata ang ginamit niya out of context, yung Unang Korinto 4:6, but out of context, dinugtong niya, Gawa 20:28. Pagtanak, Old Testament yun. Pag Old Testament, hindi Old Testament ang Gawa 20:28. Pangalawa, Revelation 1:3, palpak pa rin ang unawa. Bakit? Revelation 1:3 is referring only to the book of Revelation. Revelation 22:18-19, only referring to the book of Revelation. Ngayon, Isaiah 34:16, Biblia daw yun. Hindi Biblia yun. That's Lord's book of living creature. Yeah, mali talaga ang tinuro sa iyo. Mala Eli Soriano kasi. Basta Eli Soriano, mali-mali ang turo. Kaya nga kaaway niya ang mga Bible scholar kasi kalaban niya ang mga turo ng Bible scholar. Talaga namang mali ang turo ni Eli Soriano. Kinokopya naman niya. Sabi ko sa kanya, sige, kopyahin mo Soriano at predictable ko lahat ng galawan mo. Time's up. Thank you. Okay, salamat sa maong panagbangi, panag-away sa katarungan. O maura to'y akong papel, ibalik na ko kang Brother Marcelo. Atong hatagan sa masipang pakpak ang duha ka maglalantugi. Shake hands sa bro Jando and bro Jared. And picture taking sa between the moderator. Bro moderator. Picture take a photo sa taliwa. Na. Yung mga A4. Yung mga ka. Apel to ko sa apel tong back up. Para A4. A4. Ano mo? Kasama ka. Doon ka sa kabila. Dahil yun. Wala. A4. And mga kapatid, wag muna kayong umalis kasi sa oras na ito, meron po tayong gaganapin na open forum. So, yung gustong magtanong, para sa uban diha nga gustong mangutana, welcome mong mangutana between two parties. Ari mo mangutana sa MCGI, Church, sa Iglesia sa Diyos, kay Kristo Jesus. Pwede kayong magtanong sa kanya, kay Bro Jared. Pwede rin kayong magtanong kay Bro Jando. Be specific lang, tapos dapat nakalinya kayo dito kung gusto kayong magtanong. Okay? So, you have at least 3 consecutive questions para ma-spread lahat niyang inyong isipan. Okay, first na magtanong. Saan mo i-address, Bro J? Kay Bro Jared.